Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Sa akin pong buhay, ako'y nag-e-exercise, ako'y kumakain ng tamang pagkain, ako ay nakakatulog ng mahimbing. Subalit hindi yun ang aking pinagtitiwalaan para sa aking kalakasan. Ito'y nakakatulong ng kaunti, pero ang laging tinatayuan ko, that my strength is from the joy of the Lord. My strength is the grace of the Lord. At ang sabi po ng Biblia, in His hand is power and mights. In His hand it is to make greats and give strength unto all. Palakasan lang po ito sa Diyos. Amen? Dahil ang sabi po ng Biblia, sabi ni David, if it please you to bless my household, kung ikinasisiya mo na pagpalain mo ang aking pamilya, hallelujah, then bless me forever. Amen? Before day. Because you have said that you will bless my family. And in blessing, bless my family forever. Amen? Alam mo, hindi dapat lampa ang mga Kristiyano. Dapat ikaw ay masigasig, masigla ka, at kailangan ikaw ay tinuturo mo yung magagandang sasakyan. Hindi siya karapat-dapat na mag-drive nun. Dapat ay ako. Bakit? Anak ka ng Diyos. Kaya ka naman hindi makaunlad. Hindi po ito materialism. Ito po ay pagdayo kung kanino kang anak. Amen? Sabihin mo, I will have a new address. Amen? Ay wala, hindi kayo naniniwala sa inyong pastor. Ano pa? Kaya sabi nga, kung tagapakinig ka lang at hindi ka manggagawa ng salita, you deceive yourself. So sino ang dumadaya sa'yo? Sarili mo. Kaya naman maraming hindi makapaniwala, iniisip niya yung limitado niyang isipan, hindi pwede, matanda na raw siya. Laging tandaan mo, kahit anong edad mo, pwede kang gawin dakila ng Diyos. Pero ang kadakilaan para makagawa ang Diyos, maniniwala ka. Amen? Hindi ko sinabing mani, kundi maniniwala ka. Amen? Naniniwala ka po ba? Na ang kadakilaan mo ay gusto ng Diyos na iangat ka ngayong gabi? Naniniwala ka ba na bawat araw ngayong buwang ito, ikaw ay tatanggap? Oh, purihin ang Panginoon. Glory. You are the only one who can do it. Amen? Ang Diyos po'y napakabuti. Ang buhay lang namin ay humanga sa Diyos. Dahil sa paghanga sa Diyos, marami kasing Kristiyano, ang daming hinahangaan maliban sa Diyos. Sabi po ni Isaiah, sanctify your life into the fear and dread of the Lord. Italaga mo ang iyong buhay para katakutan mo at mangilabot ka sa Diyos. Ano po kaya ang ibig sabihin ng fear and dread? Ikaw po'y nanginginig sa sobrang pangingilabot sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil alam mo po ba, na boses lang ng isang anghel, patay ang 135,000 na strong armies. Tinig lang po yun ng isang anghel. Kaya kung ang bawat anak ng Diyos ay matututong manalig sa Diyos, ang himala ay magiging palagian. Amen?
So, forget about yourselves. Get rid of pleasing men and avoid the fear of men. There is only one fear, and that is the fear of the Lord. Ano po yung fear of the Lord? Natatakot kang mapahiya ang Diyos. At kailan napapahiya ang Diyos kung ang kanyang mga anak ay nanlilimahid? Ikaw ba pag may anak, ikaw ba'y matutuwa kapag busabos ang iyong anak at ikaw naman ay maganda ang buhay, sasabihin mo, tama yan anak, magpakabusabos ka lang. Hindi po eh. Lalapitan mo siya at iyo siyang bibihisan at iyo siyang dadamitan at lalagyan ng mga alahas kung meron kang mga alahas. How much more is our Father in heaven? Amen? Gusto niyang ikaw at ako'y pagpalain dahil ang intention at layunin niya that you shall be blessed in spirit, soul, and body. Pero katulad ng mga tao noon, gusto nila sila ang magpapaunlad sa kanilang buhay. It never worked that day, and it will never work today that way, and it will never work. It is only complete and total dependence on Him. Blessed are the poor in spirit. Blessed are those who trust and depend on God alone. Kaya pag tinignan mo ang lakas mo, talo ka. Pag tinignan mo ang connection mo, talo ka. Dahil ang unang kalaban mo ay ang Diyos. Kaya kailangan makaawit ka na may dalisay na puso that He deserve all the glory. Kaya nga, ang unang iyong susumbatay mangangaral. Kapag siya'y nangangaral, nabusabos naman ang kanyang buhay. Hello? Naalaala ko ang ilang mga mangangaral. Yung ilan sa kanila ay patay na at yung iba naman ay hindi na mangangaral. Eh, paano ba naman siyang gagamitin ng Diyos? Isinaka yung tinuturuan niya sa kanyang owner jeep. Pinasok sa gasolinahan. At sabi doon sa tinuturuan, bayaran mo yung gas. Hello? Hindi ho pwede. It will never work that way. Kaya ngayong gabi, pag hindi ka maniniwalang tatanggap ka, tatanggapin mo yung hindi mo pinaniniwalaan. Eh narito ka na rin lang, eh di maniwala ka na. Amen? Eh nagsayang ka lang ng pera at oras. Eh mas magandang matulog ka na lang. Sapagkat sa pagtulog, walang pagpapala. Kailangan dito may pagpapala. Amen? Alam mo ba na lagi ko kayong idinadaing sa Diyos? Ako po ay nagugulumihanan sapagkat ako ay natutulog sa malambot na higaan at marami ang sasahig. Kaya ako'y dumadalangin sa Diyos, Panginoon, maranasan nila ang magandang tulugan. Hindi po ako makatulog at hindi po ako maligaya sa pagkain pag naaalaala ko yung napakaraming kapatid na ipinagkakaloob sa broadcast yung 50 piso, kukunin pa sa kanyang budget. Pero tinatanggap ko po yun sapagkat yun lamang ang paraan para sa pagyaman. Amen po ba? At ako'y laging nagpapasiyasat. Milyon-milyon ang dumaraan sa aking kamay. At ang mga kaluluwa ay naliligtas. Remember this. If it can make it to float through you, He will give it to you. Kapag yung kayamanan ay pwedeng dumaloy sa iyong buhay, payayamanin ka ng Diyos. Amen? May tikom ang palad na naghihirap, ngunit ang bukas ang palad. Kayo na ang magdugtong. Ay layon, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya, huwag kang laging tikom ang palad, kailangan laging bukas para ang daloy ng dugo ay tuloy-tuloy.
Sabihin mo sa 14 na kapatid, naniniwala ako itong mga huling araw, tatanggap ako. 14, lapitan mo ang 14 na kapatid. Good evening po, Saint. Gusto po magpasalamat kay Lord kasi po na yung last attend ko po na revival, yung nag-prophesy po si Bishop Greg na tatanggap po ng pagpapala na hindi inaasam. Yung naglagay po dito nung papel tapos yung pinaghiwalay niya yung coins. Sabi niya, yung laging maaalala ng bawat isa yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. So, nung time na po yun, parang automatic po na-push ako ng Holy Spirit na lahat ng barya ilabas, tapos paghiwalayin, yan, yung ibigay dito. Tapos, pag uwi ko po nung gabi, parang, yung hindi ako makatulog kasi talaga naalala ko yung sinabi ni Bishop Greg na tatanggap kayo ng pagpapala na hindi nyo inaasam. Tapos, di nag-pray po muna ako. Tapos, paggising ko noong umaga, may na-receive akong text message galing sa tita ko. Sabi nung tita ko, King, this is your auntie. Kunin mo na lang yung pera na pinadala ko sa iyo. Na nakakatawa nga po ang dahilan nung pagpapadala niya ng pera. Pamasko sa akin. So, tapos sabi niya, yung pamasko ko sa iyo dahil late na, tinubuan ko na kaya naging malaki po yung pagpapala ko. So yun nga po yung thank you po kay Lord God. To God be the glory po. Kaya pagbalik mo sa iyong simbahan, pakainin mo ang iyong pastor at sabihin mo, Pastor, ang pagpapalay dito rin sa lupa, hindi sa langit lang. Kaya nga sabi ni Pedro, paano yan? Iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. At ang sabi ng Panginoon, hindi pa po ito mensahe, ito ay appetizer pa lang. Ang sabi ng Panginoon ang nag-iwan. Dahil sa akin, sa buhay na ito, daranas ng 100 ibayo at sa kabila ay laksa-laksang pagpapala. Tandaan mo po, may mansion ka na sa langit. Pero wag kang titingin doon. Naruro na yun ang iyo munang angkinin na yung mansion mo dito. Amen? Tingnan mo ulit ang iyong katabi, sabihin mo, kaya ka narito, Diyos ang nagdala sa iyo. Amen? Kaya nga, kung ano man yung maririnig mo, kainin mo lahat, pati buto. Wala kang itatapon dahil walang aso dito. Amen? Nakukuha niyo po. Nawa, maintindihan mo ang talinghaga. You have to take it all. Kaya naman yung iba, hindi na pagpapala, dumarating sila na para siyang atay na sinasala yung kanyang kinakain. Wag po, ikay buhay, hindi ka atay. Kaya kainin mo lahat ng iyong maririnig sapagkat ito ay magiging kalakasan at kalusugan sa iyo. Mayaman ka. Ulitin kong muli, mayaman ka. Kahit may utang ka ngayon, basta mayaman ka. It is my right to believe na mayaman ka. Kahit ako ay laitin mo, basta sasabihin ko pa rin, mayaman ka. Bakit? Anak ka ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mayaman ako. Amen? Dahil anak ako ng Diyos. Tayo po ay manalangin at sabihin natin, O Diyos, aming Ama, hindi namin ibig na maging kahiya-hiya ang pangalang mo na dala namin. Kaya maganap at mangyari ang katuparan at katotohanan na kami ay mga anak mo at ikaw ang may-ari, may lalang, may likha ng lahat. Kaya lahat ng iyong nilalang at nilikha, kami ay tagapagmana. Maluwalhati ka sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isang may pananampalataya ay sumigaw ng malakas na Amen. Praise God. Kaya maganda rito dahil buhay. Amen. Laging tandaan mo po, na sa hukay hindi ka makapagpupuri, kaya mahaba ang iyong buhay. Dahil ikaw ay malakas sumigaw ng Amen. At sumigaw ka nga ng Hallelujah. Hallelujah!
Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. At muli, ibig sabihin tayo ay buhay. At laging tandaan natin na ang Diyos ay hindi sakop ng panahon. Kaya kung ikay magsasanay na hindi rin masakop ng iyong orasan, mararanasan mo ang walang hanggang pagpapala. Yung iba kasi kaya hindi mapagpala, laging nakatingin sa kaniyang pagpasok sa opisina bukas. May takdang panahon sa pagpasok mo bukas, sapagkat ito ang sasabihin ko, pag ikaw ay tumanggap ng pagpapala, bukas ikaw ay makakapasok na mahigit na mas maligaya kaysa ng nakaraang linggo. Ulitin kong muli, ang Diyos po ang ating Ama at si Jesucristo ang ating Panginoon. Kaya katulad ng sinabi ko kagabi, you are born of the Spirit. You must be led by the Spirit in order that you will be supported by the Holy Spirit. It's not by might, it's not by power, it's by my Spirit, saith the Lord. Nang ibig sabihin, it's not by my intelligence, it's not by my wisdom, it's by my Spirit. That is why I am blessed. Amen? You are blessed because of the Spirit of God. And that settles it. Pag naniwala ka na ikay pinagpala dahil sa Espiritu ng Diyos na sumasayo, dahil ang Espiritu ng Diyos ay selyo o tatak, the earnest of God. The Holy Spirit is the seal, the Holy Spirit is the earnest, paunang bayad ng pagmamay-ari sa iyo at sa akin. Kaya't walang pwedeng makahipo sa dulo ng iyong buhok. Bakit? Merong may-ari sa iyo. Kapag ang isa pong alagang kabayo o aso o anuman ay nakatali, ibig sabihin merong may-ari at hindi ito pwedeng pakialaman. Kaya ikaw at ako, tayo po ay nakatali sa pag-ibig ng Panginoon. We are bound in the bond of love. Kaya walang pwedeng makialam sa iyo. Mapuwera na lang, hikayatin mo na pakialaman ka. Pero I doubt kung hikayatin mo na pakialaman ka ng puwersa ng kadiliman, pero madalas hindi namamalaya ng ilan na nahihikayat niya ang kadiliman. Ngunit unawain mong mabuti na ikaw ay liwanag, that you are the light of the world and the salt of the earth. Kaya nga kung iyong unawain, marami ang gustong manganlong sa iyong liwanag. Kaya kapatid, simple lamang po ang titulo ng mensahe. War is always offensive. War is always offensive. Kaya yung word na offensive ay galing sa salitang offense. Pag sinabing offense, lagi mong sisirain yung kalaban mo. Amen po ba? War is always offensive. Iyong ang bigkasin, war is always offensive. Sa iyo bang kalagayan hanggang ngayon ay nasa status quo ka o nasa plateau? Ang status quo po ay walang pagbabago. 2 years ago, ganun pa rin. At hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero ang isang nakita ko sa ministeryo mula nung ako'y maglingkod sa Diyos since 1979, basag yung plateau at walang status quo dahil ako ay laging may pag-asa at ako ay may kaligayahan, laging umasa. Ang sustansya ng aking buhay ay umasang lagi, magtiwalang lagi. At hindi ko na kailangan ng iba pang tao para pagkasundo sa aking pananampalataya. Sapagkat sapat na ang pagsama ng Panginoong Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Sa gayon, makikita ng nakapaligid na sinasamahan ako ng Diyos. Kaya nga, si Joseph ay maunlad kahit siya'y alipin dahil sinasamahan siya ng Diyos. At sa pagsama ng Diyos, siya ay nagtapat lamang ay sa Diyos.
At dahil sa kanyang pagtatapat sa Diyos, siya ay napagbintangan ng hindi niya ginawa at siya ikinulong ng walang paglilitis. At wala siyang paninisi at wala siyang... basta baliwala sa kanya yon dahil alam niya na dinadala siya ng Diyos doon sa pangarap na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya nga kung ating unawain ang kanyang huling konklusyon sa Book of Genesis, the evil that you meant, God turned it for my good, for the saving of many people. At si Pablo, kahit na siya laitin, kahit na siya ay batuhin at akalaing patay, nung magkamalay tao siya, tumayo siya at ang tanong agad niya sa Diyos, "Where, Lord? I am going. For all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose." When you experience, sabi naman ni Solomon, when you experience blessing, be joyful. But when adversity come, what shall be your attitude? The same way, be joyful, because one after the other, both were allowed by God. Ano po ang dahilan ng kabiguan matapos ang tagumpay? Para mapagtanto natin na Diyos lamang ang nagbigay ng tagumpay. Praise the Lord! And this ministry continues on because of the mighty and powerful grace of God. And God is always the source, but He is giving instruction on what resources can be used in order to get money to propagate the gospel of Jesus Christ on TV and on radio. Today, I love to bring to you a wonderful offer so that each one of us will grow in our living relationship with God, and many will be reached by this program nationwide and worldwide. And so, your giving is very important for the abounding thanksgiving that will come out of the mouth of those who will be saved. As we rejoice the moment that we were saved, then they too will rejoice at the time that they will be saved. And so for this fund be raised so that we can continue on worldwide in this ministry, I have made a wonderful challenge for all of you, that if you be part of this 10,000 partners that we are praying and raising, and we believe that this will be time for a great refreshing and great revival in the land and in the world. If you be part of this 10,000 members and you commit 500 pesos a month for 6 months, then I will send you CDs every month. And if you desire to continue on growing abundantly in your life with Jesus, then I have designed a gift. This is a transistor radio that is rechargeable and that can be your flashlight at night time, and at the same time you can tune in to AM and FM, and you can follow us through our radio broadcast daily. And at the same time, for your growth in your spiritual life, I attach this with a USB with 50 sermons. And upon request, we can give you another 50 sermons on the next USB. But to obtain this, and many is so happy and have testimonies of what they receive from the Lord through this radio set. For your love gift of 4,200, we will send you through the courier this wonderful radio set.
So I will pray that you will receive this challenge, that you will start giving for thanksgiving to rise up to the throne of glory by those who will be blessed by your support financially. Father, in the name of Jesus, we understand that by myself I cannot do this, so I need 10,000 partners as you have dictated upon my spirit to continue on this wonderful, and we are anticipating these wonders of your design and desire to make a revival not only in this land but globally. So bless everyone as they give. In Jesus Christ's name, make it bountiful as it goes back to them. In Jesus Christ's name, amen. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating mga revival meetings ngayong July 10, July 17, July 24, July 31 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at maranasan ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa ating pagkabigo, gusto ng Diyos na muli tayong magtiwala sa Kanya at hindi na tayo magtitiwala sa panahon at kapaligiran, sa Kanya na lamang lagi tayo aasa at magtitiwala. At ang lahat ng buong-buo ang pag-asa ay sa Diyos, wala pong talo. Amen? Amen. Kaya nga po, ang ating gawain lang is to hear, to obey, and do. Pag nag-utos po ang Diyos ay laging imposible. Hindi mo magagawa kung hindi ka tatawag sa Diyos. Amen? Kaya pansinin po natin kahit sikat na mga awit, ang kaniyang linya ng awitin, help, I need somebody. Narinig din niyo yung awitin yan? Help, I need somebody. Pero, laging tandaan mo that God is our helper. Amen? Pagtatawag ka sa Diyos, dagli kung siya'y tumulong. Pag minsan nata-traffic ang mga ambulansya o ang bombero, pero kapag tumawag ka sa Diyos, siya ay dagling nasa tabi mo. Kaya nga, unawain nating mabuti, war is always offensive. Ulitin natin, war is always offensive. Walang nanalo defensively. Ang nananalo lamang ay yung laging palusob. Kaya nga, ilang bagay po, hear, obey, and do. Sa 2 Corinthians 10, verse 3, may ilang bagay lang akong natuklasan dito. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. So, pansinin po natin yung isang mahalagang katotohanan. Yun pong walk in the flesh, ang ibig sabihin ay bilang isang physical na tao. At kung titingnan po natin, bawat isang natural na tao ay nasa digmaan. Hello? Kaya dahil tayo nasa digmaan, ang kailangang sandata ay hindi yung ating theory,
Dahil ang alam lamang ng mga tao ay theory. Pag sinabing theories, ito po ay mga sapantaha. Hindi pa ito proven. Kaya pag ang isang theory ay napatunayan, doon po madidevelop ang principles. Pero sa ibabaw ng lupa, wala pong permanente at palagian. Lahat po ay nagbabago. Kaya napakahalaga po na matuto tayo na ang labanan natin ay hindi sa paraan natural. Sa verse 4, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds." Verse 5, "Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ." Verse 6, "And having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled." So pansinin po natin dito yung obedience and disobedience. Ang pagsunod at ang pagsuway. Kaya kung atin pong unawain, hindi mo napapansin, kaya hindi ka napopromote, marahil merong kang pagsuway na hindi mo alam. Na kaya wala kang pambayad sa iyong utang, marahil merong kang pagsuway na hindi mo alam. Hello? Kaya kailangang matuto tayo sa katotohanan ng meron tayong labanan at tayo ay nasa digmaan. Hindi po sa pamamagitan ng mga bala, hindi po sa pamamagitan ng mga tabak, hindi po sa pamamagitan ng mga bomba. Ang labanan po ay sa isipan. Kaya't mapapansin natin yung tinatawag na moodiness, emotionalism. Kaya kung titingnan po natin, yung tinatawag na karnal ay yung pabago-bago ng isipan at lahat po tayo ay may ganong kalikasan. Gusto natin ngayon, bukas, hindi na natin ibig, kaya nakatambak na sa bodega. Kaya tingnan mo yung mga nasayang na pera na nakatambak lang sa iyong kwarto sa itaas. Pero nais kong tayo ay matuto para walang masayang. Bawat araw ng ating buhay kailangang hindi masayang. Bawat oras ng ating buhay kailangang hindi masayang. At paano ang paraan para walang masayang? Dahil ang nagsasayang ay hindi nanghihinayang. Pero ang Diyos ay nalulungkot kapag ang kanyang bayan ay nagsasayang. 5,000 ang pinakain at yung natira iniuwi. Hello? Kaya tingnan mong mabuti pag kumakain ka sa restaurant at hindi mo inuwi yung lahating isda, nagsasayang ka. Marami ang hindi kumakain. Hello? Anong ginawa doon sa natira, doon sa pagpapakain ng 5,000? Pinulot. At 12 bakul pa ang kanyang naiuwi. Huwag mo sasabihin, class ka, kaya ayaw mo nang iuwi yung kalahating isdang hindi ninyo naubos. Sa susunod, iuwi mo yun, ako ang kakain. Hello? Dahil kailangan, huwag masasayang. One time, naalaala ko na may isang German exchange student. Ito'y kwento sa akin. At may kaeskwelang Pilipino at sila nag-refreshment. At itinira yung kalahati ng soft drink. Sabi niya, "Will you please allow me to drink your soft drink?" Napahiya yung estudyante. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang nagsasayang. Kaya hindi ka pinagtitiwalaan ng Diyos ng todo, sasayangin mo lang. Hello? Sabihin mo, kailangang hindi ka nagsasayang. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya mula ngayong gabi, kapag ikay naginang masunurin, paghigantihan mo yung iyong mga pagsuway. Revenge all disobedience
Amen po ba? When your obedience is fulfilled, nang ibig sabihin, talikdan mo na yung pagsasayang. At mabuhay ka na lahat ay ginagamit mo. Kaya ang sabi po sa verse 3, we walk and we war. So, we walk in the flesh, we do not war. So, pansinin po natin, may digmaan. Nabubuhay tayo sa pisikal na laman, pero hindi tayo nakikipagdigma sa pamamagitan ng pisikal na laman. Ngayon, kung atin pong uunawain, hindi po ito brasuhan sapagkat ang labanan ay sa iyong isipan. Ang digmaan, the battlefield is our mind. Amen po ba? One time, at lagi kong naalaala ito, may isang binata na naglakbay ng ilang bundok dahil noon ay horse riding pa ang mode of transportation. At makalipas ang ikapitong bundok, inabot niya yung ermitanyo na balitang-balita ang katanyagan sapagkat siya'y napakahusay magbigay ng payo. At ang sabi niya, kagalang-galang ka po at ako'y narito, naglakbay pa ako mula sa malayong lugar dahil ibig ko po nahilingin sa iyo ang sikreto kung bakit ikaw ay naging matalino. Saan po galing ang iyong katalinuhan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po tayo ay pumunta rito sa iba't ibang kadahilanan, di ba? Merong may mga sakit, merong namang naghihirap ang buhay, naghihikahos. Ibig sabihin, lahat tayo ay merong dahilan. Kung kayo'y pumunta rito dahil sa inyong pangangailangan, pareho namin, hindi kayo nagkamali. So, medyo matagal-tagal siguro yung patutuo ko, no? Umpisahan ko po mula na pa sa probinsya. Pinanganak kami ni Mrs. Pareho kaming pinanganak na mahirap. Hindi ibig sabihin na mahirap ay yung hirap lang na basta mahirap. Nakakakain naman kami ng 3 beses ang araw, pero hindi nga sapat yung kinakain namin. Kaming magkakapatid ay 17. 17. Kunti lang. Ang trabaho na aking mga magulang ay nagtitinda ng isda. So, sa madaling salita, kahit anong kayod ang gawin nila, hindi mapagkasya. Pero sa awa ng Diyos, napapakain naman kaming lahat, hindi nga lang sapat. Ang aking tatay ay umuwi ng bahay mga alas 9, alas 10 ng gabi. Tapos umaalis ng mga alauna, alas 2 ng madaling araw para kumuha naman ng isda. At sa kanyang kasipagan, nakagawa siya ng 17. Ganyan po kasipag yung tatay ko. Sa madaling salita, nairaos naman kami magkakapatid. Lahat kami ay nakapag-aral. Ang hindi lang nakapag-aral ay yung ayaw mag-aral. Pero yung gusto mag-aral ay napaaral naman nila. Nakapag-graduate naman ako ng 2 years course sa college hanggang sa marating ko po ang posisyon ito. Kami po ay nag-asawa ni Mrs. na pareho rin po ang kalagayan namin ay mahirap din. Dahil nung panahon na yun na nag-asawa kami, ay nasa mababang posisyon pa ako. Bagamat ay nagtatrabaho na ako sa barko, pero nasa mababang posisyon at ang sahod ay medyo nasa kababaan na tamang-tama lang. So, sa madaling salita ay unti-unti umangat ang aming buhay, pero palaging naghahanap. Hanggang sa tumaas nga ang aking posisyon, pero parang wala kaming contentment.
palagi kaming may nangangailangan pa rin. Hanggang po sa masumpungan nga po namin ang gawain na to, si Mrs. ang unang nakasumpong nito, at si Mrs. ay talagang ang paniniwala na kami ay pagpapalain ay hindi ko nga maisip kung sabi ko bakit siya tiwalang-tiwala. Kasi sa amin, mga Baptist kami, ang sa amin, basta ka na lang mananampalataya ka na, tama na yun. Kung ano mang mangyari sa buhay mo, yun na yun. Ang sabi ka ng mga kapatiran, tiisin mo lang ngayon kasi pupunta ka naman sa langit. So kung anong buhay mo ngayon, pagtiisan mo na lang. So dito nga namin natutunan na hindi pala ganon. May karapatan pala tayong umangat ang buhay dahil nga anak tayo ng Diyos. John 1:12. So, si Mrs. nga ay siyang unang nakasumpong ng gawain na to. Ako ay parang ayaw ko pa sana sumasama ako sa kanya, pero parang total pagkalooban ko noon kasi nga hindi ako sanay sa mga ganitong gawain. Kasi sa amin ay sulim. Very sulim talaga. Kaya ko nasabi na very solemn, kasi pag may nagsasalita dito, kalahati ay tulog. So, very solemn. At ang kalahati ay nakadilat na mata, pero nakangambunga nga. Now, ganon kami kasulim sa aming gawain. So, nang makita ko rito, ang ingay, sabi ko ayoko. Sabi ko, ayoko rin. Hanggang sa tuloy-tuloy na pagpunta ko rito ay nasanay na rin ako. Bagamat hindi ang gestures ko pagpunta rito ay hindi parang hipon na pumipisik-pisik, pero na-enjoy ko na. Na-enjoy ko na yung gawain nito. So, kaya kami nandito. At sa patuloy na pagdalo namin dito, nasumpungan namin ang kasaganahan, ang kabutihan, ang pagmamahal ng Panginoon sa aming buhay. Ang katunayan niyan, nung kami ay nagpapatayo ng bahay, ay ang nagasto namin ay kulang-kulang lang ng 4 million. Ngunit ang estimate ng tao, nagtataka kami bakit ang estimate ng tao ay 10 million. Pati kahit engineer ay 10 million ang estimate nila sabi namin, ganun pala yung dinagdag ng Panginoon sa pinagawa natin. Kulang-kulang lang 4 million, pero yung dinagdag niya, mahigit 6 million. Kaya totoo nga yung sinasabi na, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Dinagdagan niya ng mahigit 6 million. So, hindi lang yun, may karugtong pa yung property na yun, na pinagawa na naman namin. Nang ginagawa naman namin yun, hindi pa natatapos, pag may tumingin doon, 20 million naman ang estimate nila. 20 million na naman. So sabi namin, ganito ba talagang value nitong bahay na to? Bakit yung nagasto namin ay wala pang 8 million, 20 million na naman ang estimate ng mga tao. So ibig sabihin, pag bininta namin yung bahay namin, 20 million, may 20 million na kami. Ang bininagdag na ng Panginoon ay may 12 million na. Ganun po katindi ang biyaya ng Panginoon. Hindi po namin hinangad na ganun ang magingyari sa buhay namin. Dahil ang plano namin noon, na basta meron lang kami matirhan, okay na. Kasi nga nakatira kami dati sa Bikutan, up and down naman yung bahay namin, pero may kasikipan. Kasi nga lumaki na yung dalawang naming anak, kaya medyo masikip na kami. At may mga kasama pa kami sa bahay na iba. Kaya nang lumipat kami sa Taguig, nakabili kami ng property, dating eskwelahan, sabi namin, iparenovate lang para lang matirhan. Okay na sa amin, basta maluwang. Ang nangyari tuloy, hindi renovation. Talagang buhos na pagpapala ang nangyari sa buhay namin. Ganun po katindi ang pagpapala ng Diyos sa buhay ng tao. At ang masasabi ko lang po, ay kung ano yung nasa naturalisa, sa natural law, ganun din po sa spiritual law. Kailangan po, kung gusto mo umani, kailangan mo rin magtanim. Kung ikaw ay nagtanim ng kamatis,
kamatis din ang aanihin mo. Kunit kung nagtanim ka ng mansanas, mansanas din ang aanihin mo. Kung mangga ang tananim mo, mangga din ang aanihin mo. Ang problema kuminsan sa atin, pagkatapos natin magtanim, iiwanan na lang natin. Hindi po ganon. Pag ikaw ay nagtanim, kailangan mo pong diligan, abunuhan. Kuminsan kinakausap pa natin yan. Ang ibig sabihin, kung tayo ay magtanim, tuloy-tuloy po. Ang ibig sabihin ay suportahan natin ang ministry. Ang presensya lang natin dito ay isang malaking kasiyahan sa nagsasalita dito sa gitna. Subukan niyo magsalita rito na walang tao. Tingnan ko lang kung ano pagkalagayan niyo. Pero kung may nagsasalita rito at puno ang lugar nito, isang malaking kasiyahan para sa nagsasalita rito. Dahil ibig sabihin, sinusuportahan natin ang ministry dito. Sa barya-barya na binibigay natin dito, kahit po kami ni Mrs. ay nag-uusap ko minsan, parang nahihiya kami, sabi namin, hindi sapat ang binibigay natin. Ngunit kahit hindi sapat, nandoon yung puso. Yun ay pinagpapala ng Panginoon. Sa kahit barya-barya lang, kung nandoon yung puso, pagpapalaya ng Panginoon. Maliwanag po mga kapatid? Amen. At ang sabi niya, bakit naglakbay ka pa ng napakalayo? Gusto ko nga pong malaman kung nasan yung iyong katalinuhan. Ang sabi niya, meron ka rin noon. Dahil ang iyong katalinuhan, sabi niya doon sa lalaki, nasa iyong utak. Umuwi ka na at linangin mo at palusugin mo ang iyong utak at magiging kang matalino. Hello? So paano ba pinauunlad ang utak? Magbasa ka ng magbasa kahit hindi mo maintindihan. Hello? Subukan mo yung iyong hindi maintindihan, isagawa mo at pag nagkamali ka, hindi pala ito. Kaya mapapatulad ka sa isang lalaki na ang pangalay Thomas Alva Edison. Sabi nung kanyang partner, pambihira ka sir, 1,000 na tayong pagkakataong nagkamali, wala naman tayong makuha. Sabi niya, sinong nagsabi sa iyong 1,000 na tayong nagkamali? 1,000 paraan ang ating ginawa, mali pala yun, kaya yun ay pagkatuto at hindi na natin inulit. Kaya sa susunod, makakatuklas na tayo. Hello? Kaya nais kong ipaunawa, kaya po ako ay maunlad dahil sa maraming kabiguan. Kapag hindi ka sumubok, hindi ka uunlad. Hindi ho pwede ang sigurista. Kailangan po, ikaw ay susubok. Amen po ba? Sapagkat sa una lamang nakatatakot, pero pag nakatalon ka na sa eroplano, yung mga paratroopers, tinanong ko ang pamangkin ko, na major ng United States Armed Forces, nakakatakot ba ang tumalon? Hindi, uncle. Isang talon lang yon. Doon lang ang takot mo. Pag nawala na yung takot mo, kaya iyo pong unawain. Kahit ang inakay na agila, inihuhulog ng inahing agila at una ay takot na takot. Sasaluhin at muling dadalhin sa mataas at bibitawan uli hanggang ma-enjoy na nung inakay na lumipad at gamitin ang kanyang pakpak. Kaya ikaw ay dinaraan sa mga pagsubok para ikay lumipad. Amen! Para ikay lumipad! At mabuhay na nagtitiwala sa mga pagpapalang dala-dala mo mula pa nung ikaisilang. We walk in the flesh, but we do not war after the flesh. So ang kalaban mo ay ang iyong isipan. Sabihin mo, salamat at nakadalo ako. Pride goes before a promotion. Yan po ba ang sabi ng iyong Biblia? Pride goes before a fall. Arrogancy before destruction. So alam mo, kaya maraming bigong tao, pinuna na doon sa mali, ginawa pa rin. Yun po yung pride and arrogancy, katigasan ng ulo. Kaya pride, yun ang una bago ang pagbagsak. Binabalaan pero nagpatuloy doon sa kanyang ibig, naging matigas ang ulo kaya siya nawasak.
So, fall and destruction. Pagbagsak at pagkawasak. Kaya pag ikaw ay pwedeng maituwid, may pag-asa kang yumaman. Hello? Pag hindi ka na pwedeng punahin ng iyong asawa at mga anak, I'm sorry to tell you, you are on the way to failure. You are on the way to failure. Dahil walang taong matalino. Sapagkat karaniwan, hindi natin alam na mali na pala ang ating ginagawa. Pero yung nakapaligid sa atin. And the jail keeper, notice that God was with Joseph. Hello? Nasa Genesis 39 po yan. Kaya sabi ng jail keeper, ikaw na ang mamahala sa lahat ng preso. Kaya para siyang hindi preso, para siyang jail keeper. Why? Dahil napuna nung jailkeeper nakasama ni Joseph ang Diyos. Dahil ang sinasamahan ng Diyos, iba ang ugali. Tingnan mo ang iyong katabi. Sinasamahan ka ng Diyos, kaya ikay may pag-asa. Kung hindi ka sinasamahan ng Diyos, hindi ka aasa. Sabihin mo, nagising ka na ba? So ngayon, ito po ang una. We walk in the flesh, but we do not war after the flesh. Maliwanag po ang Biblia na ang kalaban natin ay ang ating isipan. Sa verse 4, meron pong sandata. For the weapons of our warfare are not carnal. Pansinin po natin, weapons. Alam mo ba yung sandatang daladala mo mula nung ikay ma-born again? Weapons. Ano po yan? Pang-isahan ba yan o pang-maramihan? Isipin mo ang iyong sarili na napakarami mong baril. Sa pisikal, para lang sa isang paglalahad ng ilustrasyon. At ang matatalinong sundalo ay merong pangmalayuan na baril at merong pangmalapitan. For the weapons of our warfare, so pansinin po natin kasali doon, tayo. Lahat po ito ng Kristiyano. Our warfare, weapons are not carnal, but mighty through God to the pulling down of His strongholds. Dito po isiniwalat kung ano ang iyong babarilin, kung saan mo gagamitin yung iyong sandata, at saan gagamitin yon to pull down strongholds. Praise God. So ano po ang stronghold? Ang stronghold po ay yung isipan, yung mga superstitious belief. Yung mga narinig natin through the years na sinabi ng matanda. Destino ako noon sa Oroquieta City. At naninigarilyo pa ako noon way back 1970s. Dahil tagamundo pa ako noon. Sumindi ako ng aking sigarilyo sa kandila. At ang sabi ng mga taga roon, Naku. Sabi, bakit naku? Namamatay ang sumisindi sa kandila. Hindi ako naniwala dahil iba ang paniwala sa Manila. Hello? Yun po ang stronghold. Ang stronghold po ay yung mga isipan na pinaniwalaan na wala namang batayang katotohanan. Anything that you believe that is opposing the Word of God, destroy it at once. Amen po ba? Let there be an exchange. Kaya nga po, yung nawain nating mabuti, the weapons of our warfare, weapons. Sa Ephesians 6, verse 17, hindi mo po ito makakalimutan. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So what is your weapon? Pero baliwala po ang sandata kapag duwag ang isang lalaking may tabak. At ang nagpapaduwag sa isang lalaki o sa isang babae kapag hindi niya isinuot yung helmet of salvation.
Dahil ang gawain ng kaaway, paalaala sa iyo yung kasalanan mo nung ikaw ay bata pa. Ipaalaala yung iyong pangdurugas nung ikaw ay bata pa. Naalaala ko, napakabait kong anak. At lagi akong nakabuntot sa nanay ko nung ako elementary at dala ko yung lahat ng kanyang paninda. At pag recess ako ay pumupunta sa lunch counter dahil HE teacher ang nanay ko. Dalawa sila. At mabili yung kanilang bihon. At ako'y sandok ng sandok, tanggap ko yung bayad, pero isinisilid ko sa bulsa. Yan po nung bata ako. At ang sabi nung co-teacher niya, I thought Greg is an honest man. Mula po noon, hindi na ako nagnakaw. Dahil hindi ko makalimutan yung salita niyang yun. Lumatay po sa batang isip ko, kaya hindi na ako nang uumit mula noon. Because I have learned the lesson dahil lang doon sa isang salita nung co-teacher niya. Kaya nais ko pong ipaunawa, total integrity is a powerful defense para sa kaaway. Kaya kung maglilingkod ka rin lang, ay maglingkod ka nang hindi ka tumitingin kung ikay papupurihan ni pastor o hindi. Basta trumabaho ka lang. Amen? Gumawa ka lang ng gumawa dahil ang Diyos naman ang pinaglilingkuran nating lahat. Do not canvass for promotion and do not canvass for attention or praise. Kalimutan mo na yon, basta trumabaho ka lang. Ako, gumawa lang ako ng gumawa, kaya nasa ganito na akong kalagayan. Wala sa akin kung ako ay pasalamatan o hindi, laitin o bali, wala sa akin yan. Basta ako'y tatrabaho lang, dahil ako'y magsusulit ay sa Diyos. At sa Ephesians 6:17 ito, and then sa Hebrews 4:12, kapansin-pansin po, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya po marami ang masakitin dahil sa maling isipan. At kung papansinin po natin, apektado ng maling isipan ang buto. At tandaan mo po, sa buto nang gagaling ang panghihina ng buong katawan. Hello? Kaya nga ating pansinin po na kailangang tama ang iyong isipan. Kaya't ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan at matalas. Kaya't ang salita ng Diyos ang siyang hahatol sa iyo at sa akin. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ako ang hahatol sa inyo, sabi niya sa mga Pariseo at Saduceo. Ang salita ko, ang salita ng Diyos, ang inyong hukom. Kaya't kung atin pong uunawain, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, yan ang magiging dahilan kung bakit hanggang ngayon mahirap ka pa rin. Kung bakit hanggang ngayon ay may tiisin ka pa rin. Hindi dapat na tiisin mo yung tinitiis mo 10 years ago. Kailangan tiisin mo ngayon ay mas mataas na level na. Hello? Amen. Kaya kailangan ikay gumulang, kailangan ikay umunlad, at kailangan ikaw ay maging matatag. Harapin mo ang iyong isipan. Pulling down his strongholds. Alisin mo yung mga maling isipan, yung mga negatibong isipan na sa Pilipinas hindi ka uunlad. Hindi ako aalis sa Pilipinas dahil ang yaman ko nasa Pilipinas. Inalok ako noong 1997 sa Canada. Pastor, maraming Pilipino dito sa Vancouver. Dito ka na magpastor. Sabi ko, because I am single-minded. Sabi ko, kapatid, mas marami sa Pilipinas na Pilipino. Hello? Amen. Dahil ako'y Pilipino at tinawag ako sa Pilipinas, kaya sa Pilipinas ako uunlad, sa Pilipinas ako yayaman. At dadalaw ako sa mga bansa, hindi para magtrabaho, para sabihin sa kanila sa mayaman ng aming bansa, ipagmamalaki ko ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Huminga ka ng malalim. Sabihin mo, salamat, dinala ako ng Diyos dito ngayon. Kaya kung may pangarap ka, o kaya may negosyo ka at yung negosyo mo hanggang ngayon ay ganun pa rin kalaki 5 years ago, may mali sa'yo. At ang unang mali, nasiyahan ka na ganun na lang.
Dahil wala kang pangarap na yumaman. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi po kasalanang mangarap na yumaman. Because it is a hard fact and truth that without money, this ministry will not progress. Without money, no organization shall be flowing. We don't worship money. We worship God so that money will flow. Amen? Sinasamba natin ang Diyos para ang pera ay dumaloy at maibili ng kamera. Amen? Maibili ng oras hanggang dumating ang panahon, maibili ng himpilan. Salamat sa kaunting amen. Pero sa ngayon na hindi mo pa ito maintindihan, pero darating ang panahon na mauunawaan mo na pag sinunod mo ang assignment mo sa eskwelahan, hindi pwedeng nabokya ako nung ako ay nasa first year ko, first semester. Tapos na ako, dahil alam ko yung exam yung katabi ko walang maisagot, tinuruan ko. Lumabas tuloy na ako parang nangungopya, kaya bagsak ako. Pasado yung tinuruan ko. Yan nais ko pong ipaunawa sa inyo na lahat tayo ay pagtatagumpayin ng Diyos. Maaring hindi ka pa maniwala sa ngayon, pero kailangan muna you have to fall down. Strongholds, yung maling paniniwala na matanda ka na, hindi ka na uunlad. Ito ang sasabihin ko, kahit 80 o 90 anyos ka, pag naniwala kang uunlad ka, uunlad ka. Amen. Hallelujah. So break the stronghold. And what will be the weapons? The promises of God. So yung mga pangako ng Diyos ay may gamit. At laging tandaan po natin ang naglalagay ng kuta sa iyong utak sa Isaiah 54:17. Hindi mo makakalimutan ito. Ephesians 6:17 at Isaiah 54:17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue. So what is the weapon? Tongue. And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. So what is righteousness? You believe the Lord. Abraham believed God, and it is counted as righteousness to Abraham. So pansinin po natin, ang kalaban mo ay yung sinabi ng mga kamag-anak mo na hindi ka uunlad kung paano ka nabuhay hanggang dyan ka na lang. Ang sabi rito, I shall condemn. Aking isusumpa yung mga negatibong narinig ko at sasabihin ko sa pangalan ni Jesus at ayon sa pangako ng Diyos that God will bless me indeed and will enlarge my territory. Ang enlargement of territory po, you are ready to be responsible to the blessings that God will bring into your hands. Kaya nga, huwag kang magsasayang. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magsasayang. Dahil ikaw ay may kapangyarihan sa iyong labi. Kaya pag sinabi ng iyong mga kaibigan, hindi ka uunlad, bro, sabihin mo, kinukundi na ko yan, isinusumpa ko yung salitang yan sapagkat walang bahagi yan sa aking sistema ng pananampalataya. Dahil ang pinaniniwalaan ko, ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay nagsabi kay Hesus Kristo, ikaw ay pinagpala. Oh, purihin ng Panginoon. Ano po ba ang heritage? Pamana. Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon. At sa huling panahong ito, ipakikita ng Diyos na iba ang buhay ng mga tapat at tunay na naglilingkod sa Kanya kaysa mga nagtatapat-tapatan lang. Kaya kung ibig mo ng pagpapala, maglingkod ka ng tapat. Oh, purihin ng Panginoon. Kayo po ba'y buhay pa? Kailangan mamatay ka. Kailangan pong ang buhay lang ay ang Panginoon. It is no longer I that live. Kaya tingnan mong mabuti ang iyong pananalita. Ganito ang sabi ng lalaking mayaman. Sobra ang ani ko at napakarami ng aking yaman. Aking yaman. Kaya gigibain ko
ko ang mga kamalig at magtatayo ako. Kaya kung babasahin mo po yung bahaging yun, makikita mo na at least 7 times na sinabi niya yung salitang I, me, my. Kaya nga yung tanong ko sa inyo kung buhay ka pa, yan ang dahilan kaya may problema ka. I am crucified with Christ. It is no longer I that live, but Jesus liveth in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the one who loves me. Kailangan sa Jesucristo po ang buhay sa iyo. Sa Exodus 17, verse 16, napakaliwanag po. For he said, because the Lord hath sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. At kung titingnan po natin, Exodus 7, so, pansinin po natin, yun pong Amalek, yun po ay nasa isipan ng isang tao. Sapagkat ang mga Amalekita ay laging torn in the flesh sa mga Hudyo. Laging sila ay ginugulo. Kaya si Amalek sa isipan ng isang Kristiyano ay dapat na laging talunin. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating mga revival meetings ngayong July 10, July 17, July 24, July 31 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at maranasan ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Amen po ba? Sapagkat ang sabi ng Diyos sa 2 Chronicles 20 verse 15, ito po yung tinatayuan ko since then. And He said, hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude.
For the battle is not yours but God's. Kaya yung mga problema mo, ang Diyos ay kasama mo at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karunungan at ikaw ay lulutas sa bawat problema sapagkat your problem is your promotion. Amen po ba? Ulitin kong muli, your problem is your promotion. Solve the problem and people will pay you. Hindi naintindihan. Solve the problem and somebody will pay you. Amen po ba? Amen. And then, ang pangalawa, casting down. Imagination. Pulling down strongholds, casting down imagination. Naku, napakabilis po nating mag-imahinasyon. Pag nakita nating madilim ang ulap, uulan. At ang naiisip agad natin ay payong. O kung hindi man payong, kapote. O kung hindi man kapote, wag na munang lumabas. Aktibo po ang ating imahinasyon. Pag sinabi ko na ikaw ay napakagwapo, uupo ka ng diretso. Bakit? Dahil alam mo kung ano ang itsura ng gwapo. Kaya nga, pansinin po natin, yun pong pulling down ay paghatak. Tama po ba? Yung casting down po ay pag-itsa o paghagis. Praise God. So, casting down imagination. So, ito po i-apply with force. Hindi yung babalik yun. Pero kung ikay galit na inaalis mo yung maling imahinasyon at iyong ibinabato. At iyong hinahatak yung mga maling isipan sa iyong utak, ikaw po ay magiging malaya. Pero, papalitan mo po. Dahil yung 7 masamang espiritong umalis doon sa isang tao, hindi niya pinalitan, bumalik, may kasamang marami. Kaya papalitan mo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya yung pinakakabisa ko sa inyong 7 pangako, kabisado na ba ninyo? If you bless me indeed and enlarge my territory and let your hand go with me and protect me from evil that it may not cause pain. The blessing of the Lord, it make it rich, it added no sorrow with it. Those are weapons. Winawasak mo yung kahirapan sa iyong buhay. Amen? Kaya pag nangyari na yung iyong paulit-ulit na binibigkas because you are using your weapons, the promises of God in all area of your life. So ano mangyayari? Magugulat ka. 1 linggo na hindi mo pa matapos bilangin yung iyong mga pagpapala. Sapagkat ang sabi ng Biblia, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Kaya huwag kang magbibilang ng iyong kabiguan. Ang bilangin mo ay ang iyong tagumpay sapagkat kapag ikaw ay nagbibilang ng tagumpay, ang susunod ay tagumpay kahit kabiguan at ikaw ay aangat, ikay babangon at muling, ikay masiglang magpapatuloy at magsisimula. At sa edad na 85, ang sabi ni Caleb, give me my mountains and I will conquer it. You have the power. And you need mountains so that you can use that power that is invested in you. Nakukuha niyo po. Sabihin mo, I have a new address. Sabihin mo, I have a new address. At na-text ko na ito sa mga anghel. Amen. O puri, ang sarap pong mangarap. At ano po ang ginagawa ng imagination? Sabi sa 2 Corinthians 10:4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, verse 5, and casting down imaginations. So plural yung imagination. So nag-iisip ka ng bahay. Nag-iisip ka ng sasakyan. Nag-iisip ka ng isusuot. Nag-iisip ka ng relos. Nag-iisip ka ng negosyo. So sa bawat iniisip natin, ito ay nalilikha sa ating imahinasyon. Yung root word is image. So, pansinin po natin na bubuo ang isang imahin.
Kaya kung titingnan natin ang mga billboard, nakatayo yung lalaki sa tabi ng isang mamahaling kotse. So anong nabubuo? Pagnanasa. Ko siguro okay din sa akin pag ako may ganong sasakyan. So, yun po yung tinatawag na marketing through imagination. Pero ang salita po ng Diyos ay meron ding image na pag ikaw ay naging masunurin sa Diyos, ang kakainin mo hindi mga reject na saging. If you be willing and obedient, you shall partake the best of the land. Sino raw ang dapat na mabuhay na ang pagpapalay the best? Yung mga bukal sa loob ang pagsunod, hindi napipilitan lang. Amen po ba? Amen. So pulling down a stronghold, casting down imaginations, at ang tatayuan mo, I will give you the treasure of darkness, hidden riches in secret places, so that you will know that I am the God who called you by name is the God of Israel. So, ang tinatanong ko, Diyos ko, naasan yung treasure of darkness? So, doon, nag-uusap kami ng Diyos. Let us plead together. Dahil sabi ng Diyos sa isang bahagi ng Isaiah, let us plead together. State your good reason. And if I find that you are right, then I will give it to you. Hallelujah. So ngayon, hindi ako nagsasayang. Kaya, may karapatan ako na hingin ko yung aking hinihingi. At ako'y naniniwala na ibinigay na sa akin yon dahil ako ay napagkatiwalaan. Gayon din sa iyo. Amen? Kaya pag uwi mo sa iyong bahay, sabihin mo, ito ang pinakamagandang bahay. At lagi kang mawiling umuwi sa inyo, huwag magpalipas ng oras sa labas. Pag uwi mo, kahit na ikaw ay nasa isa lamang maliit na tulugan, mag-enjoy ka ron at sabihin mo, Panginoon, ang pinakamahalaga, ako'y anak mo at ikay kasama ko sa aking pagtulog. Naranasan ko po yun nung kami ay bagong kasal, na magkaroon kami ng tirahan na kailangan magbulungan kami dahil maririndig ng kapitbahay. At para kami makapunta sa kusina, tatagilid kami dahil napakaliit ng pasilyo. Pero sabi ko, Diyos ko, hindi ganito ang buhay na iyong ibinigay sa amin. True to what I declared, after 1 month, nasa malaki na kaming bahay. Ganun po kabilis ang pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaya ngayong gabing ito, nais kong iyong maunawaan, you have to destroy the stronghold. You have to pull down the stronghold, yung mga maling sinabi sa iyo, iyong sirain yon, sapagkat hindi ikaw yon, sapagkat ikay linikha sa wangis at larawan at hawig ng Diyos. Amen. At ikaw at ako'y nilikha ng maingat at tayo ay pinarangalan ng Diyos that we are precious because He made us. Not to fail, He made us to prosper. So if you obey me, if you observe this word, then I will bless you. In coming in and going out, I will bless you and all the blessings shall overtake you. Kaya ikaw ay kaiinggitan ng mga kamag-anak mo sapagkat nakikita sa inyo na sinasamahan ka ng Diyos. At ang palatandaan ng pagsama ng Diyos, ikay nakangiti kahit wala pang pera. At hindi ka mapupuna kung may pera ka o wala dahil ikay laging nakangiti. At pag nagtanong, kumusta ba ang buhay? Pinagpala, hallelujah, kahit wala pang pagpapala. Amen. Because you are declaring things that you don't have yet. But if you continue in declaring, and declaring, and declaring, and declaring, and declaring, and declaring, and declaring, the all of heaven will surround you. At ikaw ay magiging divine place for divine activities. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya may eskwelahan ka na. Purihin ng Panginoon. Meron ka ng negosyo. Bringing into captivity every thought. And you are ready to revenge all disobedience. Kaya ngayon pong gabi, nais ko pong inyong maintindihan
that we are living from faith to faith, glory to glory, step by step, destroying stronghold after stronghold. And we keep on conquering all territories for His honor and glory. Amen? Kaya unawain mong mabuti, ikaw ay mahal ng Diyos. At huwag mong kalilimutang laging itaas ang iyong mga kamay. Amen? Laging itaas mo ang iyong mga bisig sapagkat siya'y palatandaan ng hudyat na ang mga anghel ay tutulong sa iyong labanan. Amen? Laging itaas mo ang iyong mga bisig. May dumating kagabi at ang sabi niya, sabi mo po sa radyo, ipapanalangin mo kami. Sabi ko, sige, di tayo manalangin. At idinalangin ko at isa ay lumapit sa akin. Mag-asawa sila at ang sabi, sinasabi ko nga po sa asawa ko na maglingkod na sa Diyos at huwag nang bago-bago ng isipan. Tapos, binulungan ako ng lalaki. Alam niyo po yung sinabi mo sa akin na nasa sahig na sandata ko, skill at talent ko. Alam mo po na ako ay chief engineer. Bumaba ako noong Disyembre at ngayon hindi ako makasakay dahil meron akong bato sa kidney. Ganun ba kako? Halika, ating alisin yung bato. Hindi ko po linagyan ng martilyo. Akin lamang pong, akin pong hinawakan at inutusan kong mawala yung bato. Ang sabi ko, sasakay ka na. Kung siya naniwala, sasakay siya sa makalwa. Amen? Ganun po kasimple ang pananampalataya. When you hear a declaration from the mouth of the servant of God, believe it at once. Ang nagiging hadlang ay, paano kaya mangyayari ito? Nangyari sa akin, mangyayari sa iyo. Nangyari sa amin, mangyayari sa inyo. Amen? Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Hindi ako makakapangaral ng isang ipinangangaral na hindi nangyayari sa akin. I cannot give anything that I don't have. Kaya kung nangyari sa amin, mangyayari sa inyo. Just keep on believing, keep on declaring, keep on confessing. At ito ang tandaan mo. Ako po, matapang ako, laging dumidiba ako. At pag kulang pa yun sa harapan, aakyat ako sa bubong. Huwag ninyong gagayahin ito kung mahina ka sa akyatan. At aking ipapahayag uli na dumating ang mga pagpapalat kayamanan dahil kailangan po ng mga kaluluwa ang mabuting balita. Sabi ko, Panginoon, sa edad kong ito, hindi ko na po kailangan ang kayamanan, pero alang-alang po sa Ebanghelyo mo, ako ay nakikipaglaban para ang kayaman ay dumating, para ang mabuting balita ay madala ko sa buong daigdig. Amen. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya ngayong gabi, ikasyam na gabi, paniwalaan mo na ikaw ay pinagpala at pinayayaman ng Diyos. Huwag ka pong mag-aalinlangan. Sabihin, tapikin mo ang balikat ng katabi mo. Huwag kang mag-aalinlangan. Amen. Kaya't kayo ba'y naniniwala na ang mga huling araw ikaw ay tatanggap? Tumayo ang naniniwala. Gamitin mo ang iyong imahinasyon. Tingnan mo ang bagong sasakyan. Tingnan mo ang bagong bahay. Tingnan mo. So, pansinin po natin, a positive imagination is one that believe the Word of God. Sumasampalataya at naniniwala sa salita ng Diyos at tuloy-tuloy na paninindigan sa salita ng Diyos. At inaakap ang salita ng Diyos at sumasayaw at isinasayaw ang salita ng Diyos na kanyang tinatayuan. You have weapons, the promises of God. Stand on the promises of God, confess the promises of God, declare the promises of God, do the promises of God. Ulitin kong muli, declare the promises of God, confess the promises of God, do
the promises of God, magigising ka isang umaga na yung mga salita ng Diyos ay nasa iyo ng buhay. Manalangin po tayo. O Diyos, dakila't napakabuti. Tuloy-tuloy na kami po'y makikinig at magiging kaming matapang na manggagawa at di pag-aalinlanganan ang iyong mga salita. Kasihan mo kami sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating mga revival meetings ngayong July 10, July 17, July 24, July 31 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at maranasan ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Panginoong Hesus.